Suzuki Raider Series. Sa video nga na ito ay tatalakayin natin ang mga bagong release na units ni Suzuki dito mismo sa Pilipinas at ito nga yung tinatawag natin na Suzuki Raider Series. Ngayon, before natin simulan itong video na to, syempre katulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Ang Suzuki Raider is sa mga pinakamatatag at pinaka-iconic na underbone motorcycle dito sa Pilipinas. Kilala bilang Underbone King, nakakuha ng napakalakas na reputasyon dahil sa kombinasyon ng matinding power, mataas na top speed, agresibong design, at solid na durability. Sa video natin na ito, tatalakayin natin ang dalawang bagong Raider unit ni Suzuki ngayon na dinala ngayon dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag natin na Raider R150 Blade Edition at pati na rin yung kanilang Raider Pro. Ngayon, alamin natin kung ano nga bang meron dito sa dalawang motorsiklo na ito. Simulan muna natin sa engine specifications ng Raider R150 Blade Edition. Meron na itong 147cc engine displacement, naka 4-stroke na rin ito, single cylinder, dual overhead cam or DOHC, 4 valves, at meron din itong bore and stroke na 62 by 48.8 mm at kaya rin ito maglabas ng power na 13.5 kW at 10,000 RPM at meron din itong max torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Naka-fuel injected na rin ito, liquid cooled na rin, at the same time meron din itong 6-speed multi-plate manual transmission. Ngayon, pag-usapan natin yung chassis na ginamit dito mismo sa motorsiklo na to. So, front suspension, telescopic fork suspension ang ginamit. Rear suspension naman is naka-swing arm type and naka-monoshock suspension din ang gamit na ito dito mismo sa unit na ito. Ngayon, meron na tong tire size dito mismo sa front na 70 by 90 by 17. Tapos, meron na tong rear tire size na 80 by 90 by 17 din ang size dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, both sides, front and rear, pareho siyang ginagamitan ng single disc brake. In terms of dimension, siguro makakukunti lang ang halos babanggitin natin dito. Lalo-lalo na especially yung seat height, yan, 765mm. Then also yung kanyang ground clearances na sa 150mm din. Ang wheelbase naman nito ay umaabot ng 1,280mm. Then ang overall height ng motorsiklo na to is nasa 980mm din. Meron din itong fuel tank capacity na at least 4 liters para dito mismo sa motorsiklo na ito. Ngayon, ang susunod naman nating alamin na specifications ngayon is yung isa sa mga nilabas nila ng bagong unit ng Raider, which is yung Raider Pro nila. So, ang meron dito mismo sa specifications ng Raider Pro is meron din siyang 147cc engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, dual overhead cam and 4 valves na rin. Meron din itong 62 by 48.8mm na bore and stroke. At kaya rin ito maglabas ng power na 13.5 kW at 10,000 RPM. Then meron din itong maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Naka-fuel injected na rin ito. Then at the same time, liquid cooled na rin. At meron din itong 6-speed multi-plate manual transmission. So kung mapapansin natin ngayon dito mga dre na halos wala rin pinagkaiba yung engine specifications nito dun mismo sa Raider R150 Blade Edition. Ngayon, alamin natin ngayon kung meron nga bang differences in terms of chassis pati na rin sa dimension ng motorsiklo na to based dun sa kung ano yung na-discuss natin dun sa R150 Blade Edition. Pag-usapan naman natin yung chassis na ginamit kay Raider Pro. Bali, ang suspension nito sa front is naka-telescopic fork suspension. Samantalang ang rear suspension naman nito is ginagamitan siya ng swing arm type with matching monoshock suspension sa likod. Meron na itong front tire size na 70 by 90 by 17 at meron din itong rear tire size na 80 by 90 by 17 din. Both sides, front and rear, pareha single disc brake din ang gamit. Then, pagdating naman sa dimension, meron din itong seat height na 765mm, ground clearance sa 150mm, overall height na 980mm at meron din itong wheelbase na 1,280mm. Plus, meron din at 4 liter fuel tank capacity. Ngayon, kung papansin na natin mabuti mga dre, in terms of engine specifications, chassis, and dimensions, halos walang pinagkaiba ang kayang i-offer nito dito mismo sa dalawang motorsiklo na ito. Ngayon, magkakatalo na lamang yan sa appearance and special features na kayang i-offer ng dalawang motorsiklo na ito.
Okay, so simulan muna natin dito mismo sa Raider R150 Blade Edition. Yung obserbahan muna natin ito yung pinaka first actual appearance nitong motorsiklo na to. So, ginamit muna natin ngayon yung website nila na dito mismo sa Yu Suzuki, and right now ang gamit natin ngayon na feature ngayon is yung View 360 nila, which is makikita natin yung actual litrato ng mismong unit ng 360 angle, side by side, corner by corner, since wala pa tayong makikita ngayon na iba pang mga kasa malapit dito na nag-i-issue ng mga ganitong klase ng unit. So, right now, based on my own observation, ang laki na ng pinagkaiba na ito compared dun sa Raider R150 Fi na in-issue nila before, and ibang-iba na yung design na ito compared dun sa Raider Pro. So, since ito, may pagkakawig pa rin yung headlight niya dun mismo sa actual na Raider R150 Fi, yung body kasi nito is dinasign na talaga for air slicing aggressive design, which is fit na fit talaga dito mismo sa actual na motorsiklo na to. And syempre, especially itong gantong klase ng motor is nakakategorize as hypersport underbone. So akma din yung actual na design nito for good aerodynamics condition para makapagbigay pa ng mas magandang performance dito mismo sa motorsiklo na to. Bukod pa dyan, yung sporty looks is masyadong mas pina-aggressive. Medyo na rin, parang nagkaroon din sila ng changing of design regarding dito mismo sa kanilang front driver seat, na kung saan nilagay nila mismo dito yung actual DC power supply sa loob mismo ng storage box or yung kanilang storage outlet, na kung saan po pwede natin nilagay yung mga siguro mga maliliit lang na klase ng mga gamit na po pwede natin dalhin, like yung mga ordinary tools natin, then yung pati na rin yung mga actual na gamit natin like phones and gloves, so on and so forth. So sa mga na-obserbahan ko dito pa rin naman yung iba pa, yung traditional tail light tsaka yung turning lights nila dito rin. Then halos yun na naman halos ang pinagkaiba nito. Ay, may napansin pa pala ako, nag-additional din sila dito ng winglet sa magkabilang gilid dito mismo sa may front side. So plain like winglet tong naka-sliding gate dito mismo sa may bandang harapan. So isa rin yun sa mga magagandang feature na dito mismo sa actual na motorsiklo na to dito mismo sa Raider R150 Blade Edition. Ngayon punta tayo dun mismo sa pinaka Raider Pro. Okay, so same pa rin yung gagawin natin dito mismo sa pag-highlight or sa pag-obserba ng appearance ng Raider Pro. Same lang din yung gagawin natin na method dun sa katulad ng Raider R150 Blade Edition nila. So dito mismo sa Raider Pro, malaki na yung pinagbago ng appearance niya, since ito, ayan, base sa pagkaka-obserba ko dito, yung actual na design niya halos may pagkakapareho pa rin yung body, pero in terms of headlight, nagkaiba na sila ngayon kasi yung na-obserbahan ko dito mismo sa appearance ng headlight niya is ang pagkakapareho na nito is yung naked sports bike na Suzuki na isa, yung Gixxer 155 or yung Gixxer 150 ba yun? Pareho na sila ng headlight ngayon. Yung appearance ng headlight, yung appearance ng turning lights or signal lights dito mismo, halos pareho. Yung actual na appearance nung mismong headlight dito mismo sa harapan nung Gixxer, in-apply nila dito mismo sa Raider, pero same implementation pa rin ang design dito mismo sa unit na to in terms of body design kasi may winglet din siya dito sa magkabila, yung plain line winglet na apply pa rin dito mismo sa magkabilang gilid. Tapos mapapansin natin mabuti dito mismo sa part na to, ang pinagkaiba lang talaga niya is yung kulay tsaka yung actual na design ng stickers mismo dito sa unit na to, kasi ito mas simple ito in-implement. Then sporty looks, at the same time yung air slicing aggressive design nandito pa rin, halos wala pa rin pinagkaiba, ganun pa rin. Ang pinagkaiba lang talaga niya yung headlight. So ang pagkakaalam ko kasi dito, mas wide na yung ilaw, yung sakop ng ilaw nito compared dun sa Raider R150 Blade Edition. Then sa pagkakaalam ko rin, etong unit na to mismo, etong sa Raider Pro is naka keyless type technology na rin yung kanyang susian dito mismo sa motorsiklo na to. Traditional tail light, then turning lights andito pa rin. Also
same like specs, andito rin lahat ng actual design na na-implement dun mismo sa Raider R 150 Blade Edition. So, pinagkaiba lang talaga dito mismo sa part na to is yung kulay lang. Kasi, mas maraming variant color na po pwedeng pagpilian kay Raider R 150 compare dito mismo kay Raider Pro. Kasi, yellow and red lang ang meron dito. Doon kasi may blue pa, tapos meron pang red. So, ayan. Yun yung isa sa mga observation ko dito. Ngayon, punta tayo doon sa pinaka specs and features ng dalawang motorsiklo na to. Okay, so simulan na muna natin na i-highlight itong actual na features na meron dito mismo kay Raider Pro. Since nandito na rin naman na tayo. Ngayon, simulan na muna natin dito. Ang dami pala naka-indicate sa kanila na bagong technologies ngayon, especially yung mga dinevelop mismo ni Suzuki na sarili na technology mismo sa kanilang motorsiklo. Ayan, mapapansin natin mabuti, meron din silang sleeper clutch assist system or SCAS. Tapos, meron na, katulad ng binanggit ko kanina, naka-digital instrument panel na rin yung dalawang unit na yan. Magkaiba lang talaga yung itsura ng digital instrument panel nila na yun. Then, naka-keyless ignition system na rin po yung kanilang Raider Pro. Then, pareho yung Raider Blade tsaka yung Raider Pro na merong DC power source, which is po pwede tayo mag-charge through using USB charging port sa loob dun mismo ng kanyang storage space sa may harapan. Tapos naka easy start system din ito, katulad nung Raider Blade. So halos magkapareho lang din talaga yung features na ito. Sa appearance na din talaga nagkakaiba. Air slicing aggressive design na same din ang meron dun sa Blade. Meron din LED headlight with tail light, ganun din, meron din to. Tapos naka 2-pot caliper din to sa magkabila, sa parehong unit. Di ako nagkakamali. Ito Raider Pro pa lang tong dinidiscuss natin. Tapos plain like inspired winglet. Ito yung wala dati na in-implement nila ngayon mismo sa Raider series nila ngayon. Then ayan, nabanggit ko na kanina, storage space tsaka sporty seat design. Ngayon punta tayo mismo sa Raider R150 Blade. Bali ngayon naman, dito naman, makapunta tayo ngayon dito mismo sa Raider R150 Blade Edition. Ayan, mapapansin natin mabuti halos lahat ng features na nandun kanina sa Pro is nandito rin, pero except lang sa isa. Alam mo kung ano yun? One action key shutter lang ang meron sila dito. Wala sila nung smart key, wala sila nung keyless system dito sa Raider R150 Blade. Although meron silang storage space, plain like inspired winglets, tapos naka 2-pot calipers din. At the same time meron din itong SCAS or yung sleeper clutch assist system. Naka full digital instrument panel din ito. Magkaiba lang sila ng itsura, then naka LED rin. Ito lang talaga ang wala sa kanya, yung kanyang keyless system. Naka 1-pot lang to, naka 1-pot lang to, key shutter lang siya. So meaning to si Suzuki pa rin to. Pero in terms of designs, ganda pa rin. Halos pareho silang maganda. Pareho maganda ang design ng ng Raider, ng dalawang bagong unit sa Raider series nila. Yung iba lang talaga, masyado lang talaga kung makapanlait o makapangusga. Titingnan mo na lang talaga kasi talaga dito sa mga unit na to, yung features, yung actual na appearance, kung depende na lang din talaga sa kung ano yung actual na meron, pwede na lang i-offer pagdating doon sa mga customers nila, especially sa mga gantong klase ng unit. Buti naggumawa sila ng dalawang panibagong unit ng Raider para magkaroon ng choice yung ibang tao base na rin sa panlasa nila. Syempre yung iba hindi naman maiwasan mag-complain, pero sa akin, kung titingnan ko itong mabuti, kung ako husga, pareho maganda tong motor na to. Pareho maganda, may kanya pareho may siksik-liglig atong umapaw din sa features tong motorsiklo na to. Base lang din to sa sarili kong pananaw, pero kayo pa rin ang makakahusga, since yung mga nagbabalak bumili ng Raider dyan,
Kaya bahala tumingin kung ano ba talagang mas fit in sa inyo. Kung balak nyo mag-stick sa carb version, kung balak nyo mag-stick sa FI version na yung simplified lang, or etong Blade Edition ba yung gusto nyo, or yung Pro. Basta kayong bahala. Ngayon, dumako naman tayo sa technologies na inilagay dito mismo sa dalawang motorsiklo na to. At kung mapapansin natin mabuti, merong pagkakapareho ng mga technology na nailagay dito mismo sa Raider 150 Blade Edition at ganoon din sa Raider Pro, katulad na lamang ng SEP or yung tinatawag natin na Suzuki Eco Performance Technology. Ganoon din ang Easy Start Technology at nailagay din dito yung Suzuki Composite Electrochemical Material Technology dito mismo sa motorsiklo na ito. Ngayon naman, mapapansin din naman natin mabuti sa isang banda na mas maraming technology feature ang nailagay dito mismo kay Raider Pro compare kay Raider R150 Blade Edition. Kagaya na nakikita natin ngayon dito mismo sa illustration na ito, na dito mismo mapapansin natin na nakapaglagay ng ABS technology or anti-lock braking system technology si Raider Pro dito mismo compare kay Raider R150 Blade Edition. Ganon din sa Ride Connect. Meron din sa Raider Pro ng Ride Connect, pero wala si Raider R150 Blade Edition ng gantong klase ng feature. Ngayon, maobserba natin dito mismo sa video na to na pareho na sila halos ng engine specs, chassis at dimension na nailagay dito mismo sa parehong motorsiklo na to. Magkakatalo na lamang ito sa technology, design, and looks na meron dito at makikita natin dito mismo sa dalawang unit na ito. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba ang presyo ng mga unit na ito sa merkado? Ngayon, simulan muna natin dito mismo sa Raider R150 Blade Edition. Ngayon, magkano nga ba ang actual na SRP ng motorsiklo na ito? Ang actual SRP ng motorsiklo na ito ay nagkakalaga lamang ng 130,000 pesos. Ngayon, dumako naman tayo dito mismo sa Raider Pro na kung saan meron tong actual SRP na 146,400 pesos. Ngayon, mapapansin nga natin mabuti na napakalaki nga ng kalamangan ng presyo ng Raider Pro kumpara sa Raider R150 Blade Edition. Lamang ng 16,400 piso ang presyo ng Raider Pro compare dito mismo kay R150 Blade Edition. Mapapansin din natin mabuti na kaya ang ganito ang actual na presyo nung mismong unit na to ay gawa nga na napakaraming technology ang naka-integrate dito mismo sa motorsiklo na ito. Ngunit sa bandang huli, hindi ako at kung sino man sa atin ang may karapatang magbigay ng huling hatol para sa motorsiklo na to. Tanging ang masa lamang ang may karapatang pumili at tumingin at manghusga na kung anong motor ang pupwede at babagay sa kanila. Ngayon, hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Keep safe, ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi.